HR chief won't shut up or quit vows to fight Duterte. Fight Duterte. Bakit pa tayo masyadong nag-extend ng effort to fight Duterte? Eh, kalaban ba natin siya? Hindi ba natin tunog? Hindi ba natin siya kakampi? I mean, suriin niyo mabuti. Bakit niyo ba siya ayaw? Bakit ba kayo galit-galit sa kanya? Eh, ito ibase lahat so far. Ha? Lahat lang na sinasabi niya. Lahat lang na lumabas sa bibig niya. And I really hope I can explain to you, have an audience with you, na ito ay isang parte ng kanyang equation. Isang parte ng kanyang proseso ng koneksyon sa mga Pilipino at koneksyon din sa lahat ng kalaban. And because sa likod nitong camera, sa likod ng kanyang kampanya, at pagka naririnig niyo siya at nakakasama, yung bang hindi yung bang nagsasalita sa audience. Ibang-iba ho siya eh. He's very gentle, very meek, and ang husay mag-isip. At lahat to, sinasalaysay niya bilang kailangang parte ng proseso. Well, siguro ang pinakamalapit na paliwanag, hindi kailangan niya takutin ng kriminal. Hindi siya pwedeng pabebe pagdating sa mga kalaban natin. At aminin niyo, nung hindi pa natin nakikilala si Mayor, ito naman din ang damdamin natin eh. Sa taping, pagka nag-aantay tayo ng take natin na matagal, hindi ba? Nagmumura tayo. Galit tayo sa mga paring malaswa, galit tayo sa drug lords, galit tayo sa mga politiko na magnanakaw, na hindi mo malaman kung sino ang kakampi mo doon until dumating siya. Ang dami. At kahit naman sa mga ilan, sa mga kapatid natin na nasa press, nasasabi natin yan at nagmumura tayo. Ngayon may dumating na tao na kaya sabihin to harap-harapan. Nagulat tayo, nashock tayo, nalito tayo, hindi natin alam. Teka muna, sino ito? Kalaban ko ba to o kakampi? Pakinggan niyo pong mabuti. Hindi lang ang kanyang bibig, ang kanyang damdamin, pakiramdaman niyo. Kaya natin yan, lalo tayong mga nasa show business. Kakampi niyo siya eh. Hindi natin siya kalaban. Hindi. And CHR, kung tinitingnan niyo siya bilang simbolo ng violation ng human rights, eh dapat pantay tayo. Ipagtanggol niyo rin ang kanyang karapatan dahil napakaraming below the belt na pang-insulto sa kanya. Jim Paredes, my friend, ang kaisa-isang composer na nagtiwala sa akin na kantahin na kanya awit. Sana hindi mo naman ako nakakalimutan. Jim, magkaiba man tayo ng pananaw. Jim, I'm very, very sure, deep in your heart, you will agree, you crossed the line when you posted that painting ni James Abbott McNeil Whistler, yung Whistler's mother. Jim, nanay na yun, my friend. Masakit yun. At alam natin, hindi patas, hindi dapat kasali sa mahusay na argumento. You're one of the most intelligent persons I've met sa show business. Sana magkaroon ako ng pagkakataon, hindi lang sa'yo, sa lahat ng ayaw at kinamumuhian sa President. Let me explain to you kung ano yung mga na-discover ko sa kanya. Kasi hindi mo na ako kilala nun eh. Ako talagang kasi nagugulat ako, ba't ang bastos niyan? Pero bakit siya mahal na mga tao sa Davao? Wala akong naririnig ng pangit. Pinunta ko siya sa mga rallies. At dapat pala pag-a-attend ka ng rally sa kanya, tiklis-tiklis ang saging ang lamunin mo para sa potassium, para hindi ka mamulikat. Dahil minimum niyang speech ay 2 hours. 2 hours. At lahat ng mga mura na narinig niyo, grab. Edited eh. Hindi dinudugtong ba't siya nagmumura eh. Pareho ng mura natin ang mura niya. Mas malutong nga lang yung sa kanya. Diba? Marami rin naman tayong kasama sa show business, sa teatro, sa lahat na nagmumura. Pareho eh. Give me this chance to explain it to you. And sa likod nitong lahat ng kanyang mumura, na namimit ko siya, nakakasama, and I discovered a man who is so gentle, so meek, brilliant, and iba talaga ang kanyang strategy. Equation ito at kaparte ng isang proseso kung paano siya kumukonekta sa mga Pilipino, doon sa mga kakampi niya at sa mga kalaban. Tandaan niyo po yun. And let me tell you, doon sa aking unbelievable effort na makilala siya, pati mga kamag-anak niya, pati mga prosecutor, abogado sa Davao, pinuntahan ko yan, nakapagkwentuhan ako niya sa mga taxi drivers sa lahat. Alam niyo naman ako, baliw ako sa ganyan, kikilalanin ko talaga. And bottom line, I discovered a man with immeasurable love for his country, immeasurable love for his countrymen, including those who hate him. Kayo na ayaw niya siya. Yung pagmamahal niya, kasama kayo. Maniwala po kayo sa akin. Suriin niyo po mabuti yung puot sa inyong puso. Kakampi niyo po si President Duterte.